worship and praise kay Lord. I hope na nabusog tayong lahat, and I know kapag busog tayo, inaantok tayo, kaya dapat hindi tayo antokin ngayong hapon. Alam ko marami na kayong natutunan sa mga sessions natin, pati kagabi. And ayun, I hope na mas i-prepare nyo pa yung heart nyo and yung mind nyo sa mga word pa ni God na marireceive nyo. Marami pa kayong matututunan ngayong encounter na to. So, ayan, let's give our best worship and best praise sa ating Panginoon. Huwag kayong mahihiyang magtaas ng kamay kasi nakikita naman na ni Lord na yung heart natin. Huwag niyong isipin yung katabi niyo na kahiya, nakikita niya ako nakataas ng kamay ko. Pero si Lord natutuwa sa atin kasi binibigay natin yung best praise para sa Kanya and best worship. Ayan. Let's continue to worship our Lord.
mga ituturo sa atin. Lalo ngayong hapon, napaka-special ng mga topics natin ngayong hapon. Kaya ayaw po namin na ma-miss po ninyo yun. So, magbibigay po kami ng candy. Meron kaming mga corny dyan na meron. Ikot po natin. So, ngayong hapon po ay merong i-heal ang Lord sa atin. No? Kapag na-receive natin yung word ng Panginoon, let the Holy Spirit na mag-minister sa puso natin. Siyempre, meron tayong mga bagay sa buhay natin na nag-hurt tayo before, or tayo yung nakasakit. Ito yung time na pagalingin tayo ng Lord to those pain, to those hurt. So, I would like to call ang isa sa mga primary leader po natin dito sa church. And hindi ko alam kung marami siyang hurt, kung kaya ito yung nasa yung topic sa kanya. Kasi po yung topic niya is about inner healing. No? Gusto ko tawagin si Ate Elsa. I believe pinalaya siya ng Panginoon na. No? Nagkaroon na siya ng breakthrough. So, abangan natin yung testimony na siya share na sa atin. This afternoon. Palakpakan naman natin sa atin. Hello po. Good afternoon po sa ating lahat. So, bago po tayo mag-start, gusto ko gisingin muna yung mga diwan ninyo. Kasi sabi nga ni Pastor Dana kanina, ito yung Petsa Pilipino ba? Ay, mali! Meron pala yun. Siesta time pala natin. Basta yun. Ano ba? Oras de Peligro pala. Iba pala yung Petsa de Peligro. Ano pala yun? Okay, so tayo muna tayo lahat. Ayan, tayo muna tayo lahat. Marami ako nakikita parang medyo inaantok ko eh. Ayan, sige nga, harap tayo sa kanan natin. Harap tayo sa kanan natin. Tapos, masahiin natin. Check natin. Ayan, ayan. Ganyan, masahe. Very good. Ay, oo. Ate, ayan. Yan, sige, ganyan. O, sa kabila naman, harap naman kayo sa kabila. Yan, bawi naman kayo. Massage. Ay, iba yung kabila. Ayan. Sige. Sana nagising kayo Tapos, harap kayo dito sa... Ayan. Ayun naman, i-declare ninyo, bigyan nyo ng karapatan yung katabi ninyo na purutin kayo kapag nakakatulog kayo. Sabihin mo, binibigyan kita ng karapatan na purutin ako pag ako'y nakakatulog. Isa pa, i-declare na ako sa iyo natin. Binibigyan kita, ba't hindi ka sasalita yung voice natin? Yan, binibigyan kita ng karapatan na purutin ako pag ako'y nakakatulog. Yari kayo ulit sa katabi mo. Ayan, sige po, maaari na po tayo makaupo. Ayan. So, bago po tayo mag-start, let's pray muna. Lord, Heavenly Father, thank you po sa opportunity na binigay mo sa amin, Lord God. We are praying po na itong topic na to ay truly, Lord God, magkaroon po ng healing sa bawat isa. Lord, I'm praying po sa sandali nito na kayo po yung maitaas. I am praying right now, Lord God, that you will give me the wisdom na nagagaling sa inyo. And I'm asking for the Holy Spirit na gabayan niyo po ako sa pag-share ko ngayon. Lord, thank you for your goodness. Thank you sa provision, Lord God. And thank you sa wisdom na ibibigay mo. In Jesus' name I pray. Amen. Sige po. Ang topic po natin ngayon is about inner healing. So, our topic today is about inner healing and we are going to identify yung mga inner wounds na meron tayo. Ngayon, iisa-isahin natin siya. At ngayong araw na to, we will receive and i-declare natin na yung pain na meron tayo, kung ano ba yung sickness na meron tayo sa mga kaloob-looban ng puso natin is mawawala. Mahihil kasi meron tayo Lord na sa buhay natin. Ayan. And sabi dito, the human spirit can endure its sickness, but a crushed heart, who can bear it? So, from this verse, makikita natin at malinaw na sinasabi na ang ating human spirit daw ay kayang i-endure yung anumang sickness. But, the question is, a crushed heart, a crushed spirit, who can bear? Diba? So, people who are hurt will hurt other people, even unintentionally. Kasi minsan,
ang deepest wound natin, na na-encounter natin o na-experience natin, minsan nagsisimula siya sa mga taong malalapit sa atin. Minsan pwede sa magulang, sa kapatid, sa kaibigan, sa best friend, sa close friend mo, and even minsan classmate natin and sa mga nagtatrabaho dito, minsan sa mga katrabaho natin or sa mga bosses natin, di ba? Minsan sa kanila nanggagaling yung mga na-experience natin na wound or sugat. But now, God created us to love and be loved, and not to experience those suffering betrayal. And sabi nga, may nag-remind sa akin kanina, niremind ako kanina ni Pastora na sabi niya, ang taong nasaktan ay sila rin yung taong nakakasakit. And in relation din dun sa sinabi ni Pastor kanina na we can only love other people if kaya natin mahalin si Lord, diba? So, gusto ko lang i-share, gusto ko lang magbigay ng testimony bago tayo magpatuloy dito. Yung inner healing na sinasabi. So, yung inner healing, siguro kaya ngayon lang din binigay sa akin itong topic na to kasi ngayon lang din siguro nakita ni Lord na totally nagkaroon ako ng inner healing. So, kanina binanggit ko sa inyo na minsan yung wounds na meron sa ating mga puso is nanggagaling sa ating family. So, minsan, hindi nila intentionally na nasasaktan tayo, hindi nila intentionally na masabihan tayo ng mga words na para sa atin ang big deal na. Or minsan may mga nagagawa sila sa atin na hindi naman nila gustong gawin, hindi naman nila sinasabi na or wala silang intention na masaktan tayo sa bagay na ginawa nila. Kasi para sa kanila, yun yung tama or in their own perception, walang mali sa ginagawa nila. Pero syempre, magkakaiba tayo ng perception. So, minsan akala nila hindi tayo nasaktan sa mga sinabi nila or sa mga ginawa nila, pero tayo nasaktan pala. So, ganun yung na-experience ko. Meron akong na-experience na, and by the way, I'm very thankful din para sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito sa BSDC. Wait lang. Kasi itong tao na to, when it comes po sa relationship niya kay Lord, wala naman akong duda kasi nga, siya talaga yung yung sa family nila side nila papa. Siya yung parang pinakaunang nakakilala tapos inaakay niya yung bawat members ng family. And alam ko din naman kung gaano kalalim yung relationship niya. Pero siguro nga, magkakaiba tayo ng perception, magkakaiba tayo ng mga pananaw sa buhay na, syempre, kapag ikaw, pag ikaw ayoko sabihin mo tanda pero pag nasa age ka na, di ba po, syempre alam natin na tama yung ginagawa natin. Pero on the other hand po, parang may mga time din na yung way po ng mga parents natin is parang masasaktan tayo ganun. So, ayun po, to make the long story short, yung na-experience ko po sa someone na yun is parang nasaktan ko yung heart ko. Tapos, dinala ko siya ng maraming taon. Mga siguro 5 to 6 years. Hindi, siguro 5 years lang kasi okay na ako ngayon. So, ayun. Tapos, lagi ko lang siyang pinag-pray kay Lord na sana dumating yung araw na gumaling ako. Kasi minsan sinasabi ko na hindi, okay na po ako. Napatawad ko na po siya kasi alam ko naman hindi niya intention na gawin yun or sabihin yun. Kasi alam ko naman na for our own sake lang bakit niya ginawa yun. Pero, andun pa rin yung takot sa akin na baka mamaya makasalubong ko siya. Baka mamaya kabuhat ako ng grocery, makasalubong siya, anong gagawin ko, reaction ko? Iiwasan ko ba siya? Or kunyari ba hindi ko siya nakita? Or lalapitan ko ba siya? Tumatawa yung kapatid ko kasi alam niya yun, may ganun pa kaming pakiramdam. Tapos, lagi ko lang siya pinagpipray. So parang naging in denial ako sa nararamdaman ko na, napatawad ko na nga ba talaga siya? Tapos ewan ko lang, siguro po through prayer talaga, God really works po. So, dahil po doon, wait lang po. So, through prayer, and alam ko po na yung mga tao din po sa paligid ko is pinagpipray din po ako, especially po yung leader ko. Alam ko pinagpipray niya po ako na
So, dumating po yung time na parang nag-uusap kami, tapos nakapag-sorry na ako sa kanya. Tapos parang mas naiintindihan ko na yung mga ginagawa niya dati. Tapos, ayun, napatawad ko na siya. And napatawad ko na rin po yung sarili ko kasi alam ko naman na hindi lang ako yung nasaktan, pero nasakit din ako. Nasaktan ko din siya. So, nagkaroon ako ng acknowledgement sa sarili ko na hindi lang one side yung nangyari. So, nasaktan niya ako, pero at the same time, nasaktan ko din siya. Kaya siguro naging ganun yung situation. And, total healing na masasabi ko kasi dati, yun nga, may takot ako na makasalubong siya, ganyan. Pero ngayon, ready na ako. Parang open na ako. Parang mas magaan. Tapos, dahil nung na-experience ko yun and nagkaroon ng closure and siguro through prayers talaga. Ang sarap sa feeling na kapag nakikita ko na yung mga bagay-bagay na yun, parang merong Holy Spirit na bumubulong sa akin na kapag nakaka-experience ako ng hindi maganda, isip ko, siguro may pinagdadaanan siya ngayon, kaya niya nasabi sa akin yun. Or siguro, may gagawin si Lord kaya hindi nangyari sa akin ng ganitong bagay. So yung mga ganong bagay ba, kapag nagkaroon ka ng total healing, parang yung mga bagay na nakikita mo dating negative agad, ngayon, mas na-appreciate mo siya. And narinig ko dati sa isang video ni Tony G na sabi niya doon, magkaroon daw tayo ng attitude of gratitude. So, when we experience something sa paligid natin, let's always have to practice yung pagkakaroon natin ng attitude of gratitude. Yung magiging grateful tayo sa mga bagay-bagay. Tingnan natin yung positive side. So, ayun, sabi nga dito, people who are hurt will hurt other people, even unintentionally. So, minsan nagagaling talaga yung isa sa mga families natin na hindi naman talaga nila literally sinasadya na masaktan tayo or ma-hurt tayo. Dahil, for them, they are right. Joke lang. Hindi kasi ito, para lang hindi tayo nalahan ng seryoso. Well, anyways po, time heals is not true. Hindi daw po totoo na yung oras yung makakapagpahil sa atin. Kasi minsan, kahit gaano man katagal na yung lumipas, if we cannot release that pain to Lord, dadalhin pa din natin siya. Diba, as I've mentioned earlier po, na akala ko dati okay na ako, pero naging in denial lang ako. Umabot ng ilang taon, tapos ngayon ko lang na-realize sa sarili ko na ngayon pa lang talaga pala ako okay. Akala ko dati okay na ako, pero hindi pa na. Kasi hindi oras ang makakapagpagaling sa atin. And, sino yung makakapagpagaling sa atin is si Lord talaga. Kasi siya yung nag-guide sa atin. And now, magkakaroon tayo ng understanding about the nature natin. About our nature. So, we have emotion, mind, and will. We know that human beings spirit, soul, body, and okay. So we know that human being is a spirit, soul, and body. So kinokompose siya doon. And yung soul natin is where we find our mind, emotions, and will. So kapag sinabi natin mind, the mind makes us aware of the world around us, receiving and processing and all the information that perceived by our senses. Ito yung mayroon tayo, yung 5 senses natin, yung seeing, feeling, touching, taste, and hearing. Yan yung nagko-compose sa ating 5 senses. And our emotions. Emotions are our personal reaction to everything around us. They are what give color to life, and when our emotions are affected, this can cause the greatest pain. And sabi rin dito, our will is what determines our action and has the last word. Let's say, for example, when a person hears a word of God, the message arrives first from their mind, where the information is processed, then passes to their feelings, and where is met by different types of responses to the final decision. However, is made by their will and
and regardless of whether the decision is right or wrong. So, yung sa will natin na sinasabi dito, kaya tayo merong tinatawag na free will. Kasi, ayaw ni Lord na siya yung nagde-decision for us. Pero gusto niya, binibigyan niya tayo ng sarili nating will to decide by our own. And it is important to clarify that God respects the will of a person so much that He will never interfere in the decisions we make. Kaya meron po tayong tinatawag na free will. God let us decide what decision we make. So, kasi di ba yung iba parang sinasabi nila, may Lord daw, may Jesus daw, or meron daw tayo Lord, pero bakit pa tayo nakaka-experience ng mga pain, ng mga failure, bakit pa tayo nakaka-experience ng mga hindi magagandang bagay? Kasi meron pa rin tayong tinatawag na free will. So, alamin po natin, ano ba yung mga causes ng wounds sa puso natin? So, una, many wounds can originate before we are even born. From the moment of conception, a person becomes like the extension of their parents, both in character and principles. Everything the parents have experienced up until that point in life will, in one way or another, determine the emotions of their child, and in addition to this, parents pass to their descendants the curses or blessings that themselves have inherited from their ancestors. So yung mga parents natin, kung ano yung mga na-experience nila, sila yung naglilid sa family. Kaya nga diba, mas maganda ang unang nakakakilala talaga is yung pamilya. Meron akong napanood last time, sabi doon, kapag daw ang magulang mo is nakakilala na kay Lord, for sure yung mga anak mo susunod yan. So tayo, maswerte tayo, na bata pa lang tayo, nakakilala na tayo agad kay Lord. So ibig sabihin, ngayon pa lang, habang bata pa lang tayo, meron na tayong opportunity para i-prepare yung sarili natin na kapag nagkaroon tayo ng sarili natin kanya-kanyang pamilya, maililid natin din sila kay Lord. And other wounds can be caused during childhood. Yung iba dyan, lack of family affection or absence of love, encouragement and recognition. May mga bagay na lumalalim habang tumatagal if we will not release them. Minsan, yun nga, yung sinabi ko kanina, di ba, na akala ko okay na ako pero hindi pa pala. Siguro, iba sa inyo, may mga na-experience na akala na may pain sa heart nila kasi nasaktan sila ng pwedeng loved ones nila, pwedeng kaibigan nila. Pero hindi nila ma-release kasi nahihiya sila. Baka pag nirelease ko to, baka pag sinabi ko kasi kay mama, kay papa, baka pagalitan ako. O di kaya, baka pag sinabi ko kasi sa leader ko or kaya ano, baka kasi mai-judge ako. Pero alam nyo ba, the more na kinikimkim nyo sila, the more na hindi nyo sila nilalabas, mas makakapag-create yung kaaway ng way para mas masira mo. So, dapat magkaroon tayo ng, or ngayon pa lang, since na-remind na tayo about that, dapat magkaroon tayo ng heart na maging open tayo. Kasi, the more na hindi tayo nagiging open, the more na mas lumalalim at lumalaki yung sugat, o mas lumalala yung sugat. At kapag lumala yung sugat, ano na, mahirap magamutin. Diba sabi nga nila, prevention is better than cure. Diba? So habang maliit pa lang, habang hindi pa ganun kasakit yung nararamdaman mo, i-open mo na. Kung hindi mo man kayang mag-open sa ibang tao, edi mag-open ka kay Lord. Diba? Kaya meron tayong devotion, meron tayong personal time, meron tayong prayer, and prayer is our best connection, is our only connection sa Lord. So, kung hindi nyo kayang magsabi sa friends ninyo, sa ate ninyo, kung hindi nyo kayang sabihin na, Mom, may sama ako ng loob sa'yo, Pa, may sama ako ng loob sa'yo, sabihin mo kay Lord. Kasi kapag si Lord ang kumilos, everything will follow smoothly. So now, alamin natin ano ba ang rejection. So rejection is the absence of acceptance.
not being received, being contradicted in what you say, propose to offer, or not fitting in or finding in a place. And minsan nakaka-experience din tayo ng rejection nga sa magulang natin na hindi pa man tayo pinapanganak, itinatanggi na sila ng magulang nila. Di ba may mga ganun? Siguro yung mga ganun bagay, nag-a-apply po siya sa early pregnancy ng iba. Yung may mga ganun na ayaw kong na itinanggi na sila ng magulang nila kasi nga pakiramdam ng magulang nila is mali. Kaya maswerte tayo kung hindi tayo ganun. And it's okay kung nakaka-experience tayo ng ganun kasi meron tayong Lord. Even i-reject ka man ng magulang mo, even i-reject ka man ng kahit na sino, si Lord lagi kanyang tatanggapin. We are aware that relationship between parents and children is becoming increasingly distant in today's society. This only causes pain, resentment, and rebellion in the hearts of the children. Many parents think that their only obligation is to provide economically for their families, and they deprive their children of what they need most, like love and care that gives them the security to face any adversity that might come in their lives. So kasi, ang sabi dito, ang parang mga parents daw ngayon, syempre hindi ko naman siya personally alam kasi wala pa ako sa ganung part. Pero for sure naman, yung mga magulang kasi talaga siguro sa hirap na rin ang buhay. Ang hirap kasi mag-work, tapos pagod ka, tapos ang hirap kumita. Siguro yun yung pinaka-main focus nila, kaya siguro alam lang nila, kailangan ko lang mahalin yung anak ko, kailangan ko lang alagaan sila. Pero hindi na, minsan nakawala na ng intimate relationship sa mga anak. Like, minsan siguro may mga parents na nakakalimutan ng, anak, kamusta ka ngayon? Tapos, dahil nga hindi kayo nakapag-build ng intimate relationship with your parents, even minsan natanongin kayo yung bebe, ang isasagot natin, pa, okay lang ako. Hindi, okay lang ako, tapos akit ka na sa taas. Ano ka na. Pero, meron palang nakatago. Meron palang nakatagong wound sa heart mo. Pero hindi mo nga ma-open kasi nga, nowadays, hindi tayo, yung mga parents daw, hindi daw parang nakakapag-build ng good relationship. Or, hindi sila nagiging open sa ganun. So, we need to keep the following things in mind so that the Lord can bring complete restoration to every wounded heart. So, kailangan lang natin na laging magkaroon tayo ng heart na open tayo. Kung hindi natin kaya mag-open sa tao, let's be open sa Lord. Okay? Let's be open sa Lord. Kasi ang tao, hindi naman mahugula yun eh. Ay, may problema nga no. Pero hindi sila ganun. Pwede minsan nagkakataon. Parang minsan, naghihintay lang pala tayo ng may kakamusta sa atin. Kung ganun yung situation natin, parang ang gawin na lang natin, I suggest as your ate here, na try to find or to ask Lord, bigay mo naman ako ng tao na pwede kong pagsabihan. Lord, ituro mo sa akin sino ba yung tamang tao na pagsasabihan ko. Kasi alam nyo, hindi lahat ng tao sa paligid natin, ng mga ate, kuya natin, ng mga nakakatanda sa atin is right person to share yung mga situation natin. So, we need to be careful. Kailangan maging careful tayo. And, yun nga, basta maging open lang tayo. Be honest. Ayan. And kapag kasi na-acknowledge natin kung ano ba yung kahinaan natin, first step yun para gumaling tayo. Pero after acknowledgement sa kung ano yung na-experience natin, kailangan we need to take action. But again, in-acknowledge natin, nag-take tayo ng action, ang tanong, guided ba siya ng Lord? Guided ba siya ng Holy Spirit? So, babalik tayo sa basic lifestyle natin. When we have devotions,
when we do our devotions or meron tayong basic lifestyle like yung pagsisimba sa church, devotions, mga trainings, kapag lagi tayo umattend dun, we are guided by the Holy Spirit. We can make sure na we are guided by the Holy Spirit. And now, mag-proceed tayo sa changes necessary for restoration. So una, identify the possible causes of rejection. We need the Holy Spirit to bring revelation of the things of which are unaware or what we do not realize that are relevant so that we can get the root of rejection. Kung hindi natin alam na meron pala tayong ganung pakiramdam, i-identify natin. Let's ask the Holy Spirit na tulungan tayo, na i-reveal sa atin yung mga bagay na yun so that maging aware tayo para malaman natin kung ano ba yung pinagmumulan ng rejection na yun. Pangalawa, i-confront natin yung past natin. Kasi minsan, di ba sabi nila, kalimutan mo na yung past mo, mag-move forward ka na. Which is tama naman. Pero not up for me lang po, disclaimer lang. Kasi di ako sure kung ano eh. For me po, hindi siya applicable sa lahat. Siguro may mga past tayo na kailangan natin harapin. Kailangan natin i-confront. Kasi pag hindi natin i-confront yun, pwedeng kalabutin tayo ng nakaraan natin. Kung hindi natin, again, kung hindi natin kayang hindi natin siya kayang gawin, let's always ask sa help sa Panginoon. Kasi with Jesus' help, we can face anything that has affected us in the past. We know that His love is the medicine of every wound. Again, siya daw ang ating physician. Siya yung great physician natin. Siya yung great healer natin. Kung yung mga doktor, ang hinihil nila yung mga physical sickness natin, diseases, si Lord, kaya niyang pagalingin lahat. Hindi lang yun, pero kaya niyang pagalingin lahat. 13. Pangatlong bagay, accept the love of God. Kailangan i-accept natin siya. I-accept natin yung pagmamahal ng Lord. Kasi, rejection produces multiple voids. We need to understand that the only one able to fill those voids is Jesus. Si Lord lang daw ang makakagawa nun. Receiving His love makes us feel accepted, part of the family of God. Kung yung ibang tao nire-reject ka, kung yung ibang tao sinasaktan ka, si Lord hindi. Hindi ka niya sasaktan. Kay Lord, you are His precious child. Kung sabi mo, ate, siya kasi, nakilala ko na si Lord dati, kasi marami na naman ako nagawa ko nakakahiya lumapit kay Lord, nakakahiya bumalik kay Lord. No! Mas gusto ni Lord bumalik ka sa Kanya. Mas gusto ni Lord lumapit ka ulit sa Kanya. Kasi anak kanya, lahat ng magulang, lahat ng ama, kahit na anong kasalanan ng anak, kahit na gaano kabigat yung kasalanan ng anak, kapag bumalik yan, ganun kanya tatanggapin. Yayakapin kanya. So let's have the courage na magpanumbalik sa Panginoon. Kasi naghihintay lang siya. Madalas kasi yung love na hinahanap natin sa tao is, madalas kasi yung love, hinahanap natin sa tao. Pero no. Kapag naghanap tayo ng love sa tao, ano yan? Meron siyang, ano yung tamang term doon? Meron siyang, tulungan niyo po ako. Meron siyang yung parang, yung kailangan, may standard yung pagmamahal na tao. Kailangan sweet ka. Kailangan every Valentine's, bigyan mo ako ng flowers. Kailangan, may kotse ka. Di ba minsan may mga ganon? Kailangan may pera ka. O di kaya kailangan, ano ba yun? Kailangan mong i-please. Yung tao kapag nagmamahal, minsan kailangan ng may please. Pero sa Lord, wala. But this time, tinuturuan tayo ng Lord na ang love na yon ay freely available only to the Lord. We need to accept the love of God kasi yun ay always freely available. We just need to accept it. So now,
Alam nyo ba na hindi lang tayo ang na-reject? Alam nyo ba na hindi kayo yung unang na-reject? Merong nauna sa atin. Jesus was rejected for you. Una, sabi dito. He was rejected even before he was born. Joseph wanted to abandon Jesus and Mary during her pregnancy because he knew that he was not the father of the child. God miraculously intervened so that this did not happen. So makikita yan sa Matthew chapter 1 verses 19 to 20. Isa siyang proof na una pa lang, baby pa lang siya, na-reject na siya. Sabi sa verse 20, yun na pala. So, sa pangalawa, he was rejected shortly after his birth. A king was frightened. Sa Matthew chapter 2 verse 16, pwedeng pakibasa. Ayan, thank you. Ayan, thank you. So yun, sabi doon, a king was frightened when we heard that Jesus also came from royal lineage because this king wanted to kill Jesus. His family had to flee Egypt. Makikita yun sa Matthew chapter 2 verse 16. And then yung pangatlong bagay, he was rejected by the Jews. Religious leaders, politicians, and the people all rejected Jesus during his public life. So next thing, he was rejected by his own disciples. Jesus' closest friends were filled with fear when they saw that he had been arrested and put on trial. One betrayed him, another denied him, and the others simply ran away. This all happened so that the scripture might be fulfilled, strike the shepherd and the sheep will be scattered. Makikita siya sa Zechariah 13 verse 7. And yung panglimang bagay, he was rejected by one of the thieves being crucified next to him. Makikita yun sa Luke chapter 23 verse 39. One of the criminals who hung their insult at him, aren't you at the Messiah? Save yourself and us. And then, pang-anim na rejection na na-receive ni Jesus, he was rejected by his heavenly Father. The moment of the greatest pain came when his own father abandoned him. The pain he felt when the Father turned his back on him brought. And sabi sa, makikita yun sa Psalms chapter 22, 1a, my God, why have you been forsaken me? Ayan. And then, this concept is so important when it comes to inner healing. We need to understand that even when everyone turns back on us, God has the right response toward us. Jesus was abandoned by the Father because he was taking our place, carrying the sin of the whole world upon his shoulders. Ang sarap pala pakinggan, no? Sabi dito, Jesus was abandoned by his Father because he was taking our place. Diba? Sabi doon, kaya siya inabandon ng Lord. Bakit siya nakaramdam ng rejection at ng abandonment sa Father? Kasi tinitake niyo yung place na para sa atin. Naalala niyo yung pinunod niyo kahapon? Di ba dapat kayo yung nandun? Kasi tayo yung makasalanan. Tayo yung dapat na nandun. Pero because of the love of the Lord, siya yung umako. Nagkaroon tayo ng redemption. Masarap palang pakinggan dun, no? Wala lang. Natutuwa lang. Parang nare-remind lang sa akin na ganun pala talaga tayo kamahal ni Lord. Dahil sa atin, na-reject siya. Dahil sa atin, naka-experience siya ng ganun. Because He is holy. God cannot stand sin. Jesus became sin for us so that you and I might become the righteous of God. Right? So that you and I might become the righteousness of God. So
So now, we were born with a purpose. Sabi sa Psalms 22 verse 9, "Yet you brought me out of the womb, you made me trust in you, even at my mother's breast. And we are not a mistake. You are not a mistake." Every person is planned by God. He is paternal and maternal God who can feel any emotional void caused by abandonment of a parent. From mother's womb, you have been my God. God is not only our God now. We may have come to know Him now, but He is always been our God. Dati pa lang Lord na siya. Dati pa lang Diyos na siya. Ngayon ka lang nabuhay. Ibig sabihin, andyan na si Lord dati pa. Pero, sabi nga, si Lord yung nag-create sa atin. So, kung tayo nakaka-experience man tayo ng rejection sa parents natin, na I know it's unintentionally. It's unintentionally naman na nang iparamdam sa atin yun. Pero, we are not a mistake. We are a precious child of God. Mahal tayo ni Lord. Pinagplanuhan tayo ni Lord. Every detail, pero inyo, ginawa tayo gamit lang yung alam mo. Galing mo. Alam, tama ba? Alam mo ba? Diba? Kiring-eight niya tayo. Nagmula tayo sa ganun, nabuo tayo. Ako, mag-drawing lang ng tao, hindi ko kaya eh. Okay, sabi dito sa Psalm chapter 22 verse 10b, "From my mother's womb, you have been my God. Therefore, we know that He is our God and true Father." God wants to comfort us, just like a mother comforts her children. Sabi sa Isaiah chapter 66 verses 12b to 13, "You will nurse and be carried on her arm and dandled on her knees as a mother comforts her child. So I will comfort you and you will be comforted over Jerusalem." So the real process of inner healing begins with brokenness. God wants us to take place of our father and mother to fill the voids in our life. Para maramdaman natin na hindi tayo yung parang anong Tagalog? Yung parang hindi tayo binuvoid. Hindi tayo basta yun. Hindi ko na yung Tagalog. Ayan. Sabi din dito sa Psalms chapter 27 verse 10, "Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me." So kahit na nakaka-experience tayo ng not so good experience sa life natin, God will always receive you. God will always love you. God will always take care of you. God will always provide all your needs. So now, alamin natin kung ano ba yung mga steps na pwede natin gawin towards restoration. Una, forgive with all your heart to those who offended you. Forgiveness is not an emotion. It is a personal decision to overlook offenses other people that have committed against you. Forgiveness is the beginning of restoration, and we must even forgive those who have left the deepest wounds in our heart. Kahit na kung sino man yung mga taong nakapagtanim sa atin ng malalalim na sugat, we always have to forgive. Kasi sabi nga dito, hindi yung forgiveness daw is hindi emotion. So, wag tayo, kahit na feeling natin hindi ko pa siya patawarin. Pero if you pray with God, pray to God, God will help you na ma-restore yung heart mo. Isa yan sa mga step. So, yung pangalawang step, by the way, sabi pala sa Mark 11:25, "Whenever you stand praying, forgive.
if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you and your transgression. But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your transgression. So kung hindi natin kaya magpatawad sa tao, hindi rin pala tayo kayang patawarin. Kasi ang gusto ng Lord, matuto tayong magkaroon ng forgiveness. Ang unang patawarin, for us to forgive others, we need to forgive first yung sarili natin. Kasi yung unang laging nadi-disappoint dyan, hindi naman yung kaibigan mo, hindi naman yung magulang mo. Yung sarili mo. Yun yung una natin nadi-disappoint. So, we have to forgive first yung ating sarili so that we can learn to forgive other people. Pangalawa, renounce everything that has produced bitterness, resentment, hatred, rebellion, and so on. Our heart is our greatest treasure. We must not guard wrong feelings or memories in it that divert us from the path of God. Jesus taught. Therefore, sabi nga sa Matthew 13:52, therefore every teacher of the law who has become a disciple in the kingdom of heaven is like the owner of the house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. So, spring clean your heart and remove your old. Keep only those things that are newly and edify especially to the word. Ayan. Meron din tayong text from Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my law. So gusto ng Lord na bigyan tayo ng bagong heart. Bigyan tayo ng bagong spirit. Kasi kung hahayaan natin na ang mamutawi sa atin is yung dati nating puso na sugatan, na sinaktan ng marami, yung puso natin na yung puso natin na na hindi okay, hindi tayo magiging okay din sa panlabas natin. Kasi kung ano yung sinasabi ng puso natin, yun yung pinapakita natin. Yun yung na-enlighten sa sarili natin, kung ano yung laman ng puso natin. So, yung pangatlong bagay, forgive and accept yourself. Do not allow your thoughts to accuse you or the mistake you've made in the past to condemn you. Paul said in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone in Christ, the new creation has come and the old has gone. The new is here. So yung old self natin is wala na yun. Kasi napalitan na tayo. Hinelp tayo ng Lord na magkaroon ng panibagong tayo. Kasi nga, sabi na kanina doon, di ba? Yung old heart, alisin na natin and maglagay tayo ng bagong heart and let's have the new spirit. So, sabi rin sa Romans chapter 8 verse 1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, walang condemnation when it comes to Christ Jesus. Walang mag-judge sa'yo. Walang magsasabi na, hindi, mali ka kasi anak eh. Hindi niya sasabihin sa'yo yun. Hindi niya sisisihin sa'yo yung mga bagay na nagawa mo. Hindi niya ipapamukha sa'yo yung mga mistake na ginawa mo before. Kasi ganun magmahal si Lord. Meron siyang tinatawag na unconditional love. Regardless sa ginawa mo mabuti o masama, hindi ka niya i-judge. He's just always waiting na bumalik ka. Gusto lang ng Lord na bumalik ka sa Kanya at mas maging open ka sa Kanya.
Restore your personal relationship with God. Coming back to Christ with all your heart is an essential step. And Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and you will find rest for your soul." Gusto lang ng Lord, magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. So for us to have restoration, for us to heal yung wound na meron tayo sa puso natin, kailangan magkaroon muna tayo ng personal relationship kay Lord. Mahirap. Lalo na, nasa bad situation kayo ngayon. Mahirap kasi nasasaktan na kayo. Bato, ano ba yan? Ang hirap naman ate. Nasasaktan na ako ngayon eh. Hindi ako okay. Ang dami mong iniisip. Pero alam mo, ito yung best time para bumalik ka sa Kanya. Ito yung best time para mas maging open ka sa Kanya. Gusto ni Lord, at mas na-appreciate ng Lord na bumalik tayo sa Kanya. So, yun po ang mga steps natin towards restoration. At ang pinaka-favorite ko talaga is yung restore your personal relationship. Sige po, tayo po ito ngayong lahat at tayo manalangin. Sa mga sandaling ito, hinihiling ko po ang bawat isa na subukan natin i-confront yung past natin. Isipin natin yung mga nakasakit sa atin. And now, let's ask the Lord, Lord, tulungan niyo kami. Lord, tulungan niyo ako. Lord, tulungan niyo ako na mapatawad yung mga tao na nakasakit sa akin. Lord, tulungan niyo po yung heart ko na magkaroon ng forgiveness. Lord, tulungan niyo po ako na mapatawad mo na yung sarili ko, Lord. So that I can also forgive other people. Lord, we are asking the Holy Spirit, Lord, na mangusap sa akin. Sa aming mga puso, Lord God. Lord, sa mga sandaling ito, dinadalangin ko po ang bawat delegates ngayon, Lord God, na i-open po nila yung heart nila. Na magkaroon po sila ng acknowledgement, Lord, na nasaktan sila. Na maraming taong nakasakit sa kanila. Even their family, friends, classmates, co-workers. Nakaramdam sila, Lord, ng pain. Nagkaroon ng sugat ng mga puso nila. That, Lord, we already won the victory. We know, Panginoon, na we already won the victory. Kasi na-crucify ka na, Lord. Yung pagmamahal mo sa amin, Lord God. Kayo na po yung umako ng lahat ng pain na dapat kami ang makalanas. So now, Lord God, i-help niyo po kami na kami din po mismo, Lord God, ay mapatawad na rin po namin ng mga sarili namin. Lord, sa sandaling ito, dinadalangin ko po na ang bawat delegates, Lord God, they will have the inner healing. I declare, Lord, na magkakaroon sila ng inner healing sa buhay nila. I declare, Lord, na mapapatawad nila yung mga taong nakasakit sa kanila, Lord God. I declare, Lord, na patuloy kang magpapakita ng kadakilaan sa mga buhay nila. Lord, salamat sa pagmamahal. Salamat, Lord, sa gabay mo sa amin, Lord God. Lord, thank you din po sa reminder mo sa amin ngayong gabi na ngayong hapon na to, Lord God, na kahit tumalikod na kami sa inyo, andiyan ka pa rin, Lord God, to welcome us. Para yakapin kami muli. Para bigyan kami ng another chance para mamuhay kasama ka. Again, Lord, I'm asking for the Holy Spirit na mamutawi sa mga buhay ng bawat isa. Magkaroon sila ng true inner healing. Because we already won the victory. Lord, maraming salamat sa kadakilaan mo, Lord God. Salamat sa pagmamahal,
unconditional love. Salamat, Lord, sa mga teachings. This is all I ask. In Jesus' name I pray. Amen. I believe si Lord talagang tinatouch yung heart natin. Maraming ino-open si Lord. Siguro habang nagsasalita si Ate Elsa. May ino-open si Lord na, Lord, nasaktan pala ako. Kaya pala ako ganito kasi hurt pala ako. Kaya pala ako naka-experience ng ganito. Kaya pala ako sensitive kasi nasaktan pala ako. So sabi doon, no, we should acknowledge, no? Acknowledge natin na nasaktan tayo. Bring it to the cross. Bigyan natin yun sa cross. At alam nyo, pag nakalaya tayo, na-healed yung heart natin. Pagkatapos ng encounter, kahit anong sabihin ng ibang tao sa atin, Lord, heal mo na ako. Okay na ako. I know some of you, may mga magulang na nasaktan nila kayo. Even kayo, nakasakit kayo sa magulang ninyo. Maaaring nabully kayo nung past na life ninyo, nung kayo ay elementary, nung high school. Malalim yung sugat na iniwan sa inyo. But right now, kaya kayong pag-ibig ng Panginoon. Gusto ng Lord i-deal kayo sa bagay na yun. Kung piling nyo parang yung parents ninyo, parang hindi kayo mahal. Parang piling nyo, mga kapatid nyo, parang hindi kayo mahal. Alam na si Lord. Ayaw pala galitin yung hurt nyo na yun. Meron akong ibibigay sa inyo na papel. So habang sinasagutan nyo ito, isipin nyo yung mga tao na nasaktan ninyo, nakasakit sa inyo. Bago nyo sinatan niya, isipin nyo mabuti. Lord, gusto kong patawarin itong tao ito. Gusto kong makalaya. Lord, ang tagal ko nang kinikip-kip ito. Sunod nyo dyan yung tao na nasaktan ninyo. Yung tao na nakasakit sa inyo. Ilagay nyo kung ano yung ginawa nila sa inyo. At ilagay nyo din kung ano yung ginawa nila sa kanila. And I would like all the ministry guide, the life guide, na pumunta sa gilid. And then isa-isa kayo lalapit sa kanila. I-release nyo yung mga pains na